Good evening po sa ating lahat. Dito na naman po tayo para sa ating gawain sa gabing ito. At kantahin nga po natin ang bawat isa nga po, tumayo nga po tayo at kantahin natin yung kay Buti-Buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat na magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Yes, Lord God, Apo Diyos, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Lord God. Kami po ay makarating sa bahay-sambahan ngayong gabi, Lord God. At dalangin nga po namin na kayo po sana ang siyang manguna sa bawat gagawin namin sa gabing ito. At i-bless niyo po ang bawat isa, lalong-lalo na po ang aming pastor na siyang bibigay ng mensahe sa gabing ito, Lord God. Tinatas po namin ang aming gawaing ito at lahat po ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Amen. Sa pagkakataon na ito, bago po tayo pumunta sa ating pananalangin, makikarinig muna tayo ng maikling mensahe na mula sa salita ng ating Panginoon. At ngayon, ang ating pag-usapan is all about faith, pananampalataya sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin, ang isang Kristiyano ay matatawag na Kristiyano kapag siya ay may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Siya ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po tayo. No? Ito po tayo bilang isang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ito yung dapat meron tayo. Pananampalataya para matawag tayong anak ng Diyos at lingkod ng ating Panginoon. At ngayon mga kapatid, ang tanong sa atin, kumusta faith mo? Kumusta ang pananampalataya mo? O tayo ba ay totoong mananampalataya? O totoo nga ba yung pananampalataya natin? Marahil sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero
Totoo nga bang Kristiyano tayo? Totoo nga bang yung pananampalataya natin? Hindi natin masasabing totoong Kristiyano yung umaattend lamang sa loob ng church, sa loob ng simbahan. Marahil masabi nating umaattend siya pero attendist lang siya. At hindi totoo yung pananampalataya niya kasi meron yung mga umaattend lang dahil napilitan, dahil sa mga impluwensya ng kaibigan o impluwensya ng kanyang mga magulang. Yan ay tinatawag nating fake, peking pananampalataya dahil marahil umaattend lamang siya, nakikita natin siya na umaattend. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, mananampalataya ay nakita lang natin na umattend sa church, sasabihin na natin Kristiyano na siya. Di ba? At ngayon, i-check natin yung sarili natin. I-check natin yung buhay natin. Tayo mismo ang makakasagot niyan. Totoo nga ba na mananampalataya ako? Totoo nga ba na Kristiyano ako? At kung na-check natin o sabihin natin Kristiyano ako, mananampalataya, may pananampalataya ako sa Panginoon. Ngayon, kumusta ang pananampalataya mo? Kumusta ang faith mo? Ang faith mo ba ay naka-steady lang? Ang faith mo ba ay bumabagsak? O ang faith mo ay lumalago? Di ba? Kasi ang pananampalataya natin, buhay yan. Dapat ang pananampalataya natin ay lumalago. Kasi nga, pag ang sinasabing may pananampalataya tayo at naka-steady lang, fake yan. Hindi faith. Peke yan. Parang isang bulaklak o dahon na kung tayo nakalanglang to, peke mat, plastic mat. Kahit anong gawin mo, dyan, ganyan na yan. Hindi na lalago. Hindi matutuyo. Masisira nga lang. Di ba? Yung pananampalataya natin, tingnan po natin, kumusta yung pananampalataya natin, lumalago ba ang ating pananampalataya? At ngayon, mga kapatid, ang pag-aaral po natin is all about faith. Kung ano nga ba yung dapat nating gawin para mapalago natin ang ating pananampalataya. Sabihin natin totoo ang ating pananampalataya. Ngayon, paano natin mapapalago ang ating pananampalataya? Ano yung mga step, ano yung mga dapat nating gawin bilang isang mananampalataya para mapalago natin, mag-grow tayo sa ating pananampalataya? Una po na dapat nating gawin ay yung living faith. Living faith. Ito yung sinasabi natin na we are depending on God. Nakadepende tayo sa ating Panginoon. Yung buhay natin, yung buhay Kristiyano natin. Open your Bible in the book of Habakkuk, chapter 2, verse 4. Ano ang sabi niya dito? Habakkuk chapter 2 verse 4. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. Ito po yung sinasabi dito. In the book of Hebrews chapter 10, verse 38. Buksan din po natin. Hebrews 10, chapter 10, verse 38. Sabi niya dito, Hebrews 10:38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, tayo pong mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, tayo pong nagsasabing tayo ay lingkod, matuwid, ay dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ito yung nakadepende tayo
sa ating Panginoong Diyos. Nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi sa sarili nating kakayanan. Yun ang sinasabi niya dito, na tayo po bilang isang mananampalataya ay mabuhay tayo dapat sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga, dapat hindi tayo nakadepende sa sarili nating kakayanan. Ang pananampalataya natin ay nakadepende sa ating Panginoong Diyos lamang. Kasi kapag tayo mga mananampalataya, dumidepende tayo sa ating kakayanan lamang, ay maaring bumagsak tayo, maaring hindi tayo mag-grow dahil nakadepende na tayo sa pansarili natin. Kaya nga, sa Book of Proverbs din, di ba? Trust in the Lord and not lean on your understanding. Na hindi dapat tayo dumedepende lamang sa ating kakayanan, sa ating sa mga resources natin. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito, it's all about faith, pananampalataya, na dapat we depend on God, not sa ating mga lakas, sa kung ano ay yung mga meron tayo. Pag sinabi ng a living faith, ito yung nakadepende tayo sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, ay dapat yung walking faith. Tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Nakadepende tayo sa ating Panginoong Diyos, at habang tayo nakadepende, dapat lumalakad tayo sa pananampalataya. In the book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 7, ano sabi diyon? For we walk by faith, not by sight. Ito yung sinasabi niya dito, na dapat tayo po lumalakad sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, yung promise ng ating Panginoong Diyos sa atin, na habang tayo lumalakad bilang isang mananampalataya, ay naisip natin yung mga promises ng ating Panginoong Diyos. Yung sinasabi niya, lumalakad tayo na tutulungan kita, palalakasin kita, ipro-provide ko ang iyong pangangailangan habang ikaw ay lumalakad sa iyong pananampalataya. Di ba? Makita po natin in the Old Testament, anong sinabi kay Noah, kung bakit siya tinawag na matuwid? Siya ay lumakad kasama ang Diyos. Di ba? Siya ay lumakad kasama ang Diyos. Naniniwala siya sa promise ng ating Panginoon na siya ay tutulungan niya na magkakaroon ng baha. Kaya siya ay gumawa ng isang malaking barko. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat andon yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos kasama yung promise niya sa atin. Yun po, living faith, nakadepende tayo sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, yung walking faith, ito yung nagtitiwala tayo sa Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Walk by faith, not by sight. No. Lumakad tayo sa pananampalataya, anumang mga pagsubok ang dumating sa atin, anuman yung mga maging hadlang sa ating pananampalataya, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, patuloy lang tayo. At maniwala tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Pangatlo po, na dapat nating gawin ay yung action and obedience natin sa ating Panginoong Diyos. Kasama po yun. Hindi lamang tayo living faith, walking faith, yung action natin mismo. Kasi nga po, kung sinasabi natin Kristiyano tayo, dapat nakikita yan sa action natin. Sabi ko nga lagi kong sinasabi Kristiyano tayo, ang tingin dyan sa labas sa atin ay matuwid.
Pag sinabing Kristiyano ka, ang tingin sa'yo dyan sa labas ng mga tao ay dapat mabuti yung ginagawa mo. Kaya nga, isang pag-grow natin ay yung action natin. Kasi ginagawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Di ba? Tayo po ay dapat maging kagaya ni Kristo. Na tayo ay follower ni Kristo, dapat ginagawa natin yung pinapagawa niya sa atin. At yung obedience natin sa Kanya. Hindi natin magagawa yung action kung hindi tayo mag-obey sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, habang gumagawa tayo ng mabuti at sumusunod tayo sa utos ng Diyos sa atin, ay nakita natin yung pagbabago sa ating pananampalataya. Kasama yan, yung hindi lang yung living faith, walking faith, lumalakad tayo sa pananampalataya, at kasama niyan yung action and obedience natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya, i-check natin yung pananampalataya natin. Sabi ko kanina, kumusta faith mo? Lumalakad ka ba sa pananampalataya? Nabubuhay ka ba sa pananampalataya? O kumikilos ka ba ayon sa iyong pananampalataya? Sumusunod ka ba ayon sa iyong pananampalataya? Kasi kapag hindi natin nagagawa to, marahil hindi pa angat ang pagbuhay Kristiyano natin. Maaring bumagsak tayo. Pero pag ginawa natin to, makita po natin yung pag-grow ng pananampalataya natin. At dapat lagi nating i-monitor yung buhay Kristiyano natin. Hindi lang yung BP natin sa mga nanay, mga tatay, di ba? Minomonitor nyo kapag kumakain kayo yung BP ninyo. Yung blood pressure, yung dugo. Di ba? Tinitingnan nyo kung high blood na. O makita po natin, dapat ang lagi nating i-monitor, mga kapatid, ay yung pananampalataya natin. Yung buhay Kristiyano natin. Kung nakita natin, hindi na ako lumalago, hindi tumitibay yung pananampalataya ko, baka kulang tayo sa mga bagay na ito. Kaya ngayong gabi, isang pagpapakita na sa pananampalataya natin ay yung pananalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Na we depend on God. Sinasabi natin, nakadepende tayo sa ating Panginoong Diyos at lumalakad tayo sa pananampalataya. Kaya nga laging sinasabi sa atin, lagi nating naririnig, ang pananalangin ay mahalaga sa isang Kristiyano. Dahil malaking papel ang magagawa niyan sa bawat isa sa atin. Ang isang Kristiyanong hindi nananalangin, marahil, mabilis bumagsak yan. Mabilis maguluhan. Pero kapag ang isang Kristiyanong nananalangin, makita po natin yung pagbabago sa buhay niya. Kaya nga sa atin, mga kapatid, dapat lagi natin kumustahin yung pananampalataya natin. Sabihin natin, kumusta faith ko? Then, isipin na natin kung ano nga ba yung ginagawa natin sa pananampalataya natin. O pinapatulog lang natin. O unti-unti nang namamatay yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, para maipakita natin, para makita natin na tayo lumalago, ay dapat yung buhay pananampalataya natin ay nabubuhay sa pananampalataya, lumalakad sa pananampalataya, gumagawa at sumusunod sa pananampalataya. Kaya ngayong gabi, yun po yung mensahe na gusto kong iparating sa bawat isa.
Kumustahin natin yung faith natin. Lumalago ba o hindi? Bumabagsak ba o umaangat? Pero kapag nakita natin na bumabagsak, gawin natin yung mga bagay na ito. Dumepende tayo sa Panginoong Diyos. Hawakan natin yung pangako niya sa atin. Gawin natin yung pinapagawa niya sa buhay natin. At makita natin yung pag-angat, paglago ng buhay Kristiyano natin. Sabi ko nga, sana po ang pananampalataya natin ay hindi fake faith, kundi yung pananampalataya natin ay lumalago dahil buhay ang pananampalataya mo. Yun po yung mensahe sa gabing ito. Pumunta po tayo sa lugar kung saan po tayo mananalangin.
Sino po yung mga may prayer request? Healing kay Sister Dalisay. Healing din kay Sister Angel. Sino pa po? Yan, pag-pray po natin si Brother Edmond. Yan, sa kanyang pag-exam, knowledge and wisdom, sa paggamit sa kanya ng ating Panginoon. Healing din kay Brother Sunray. Meron pa po ba sa mga dyan sa online? Meron ba? Ayan kung... Yan, pag-pray po natin si Brother Rico na patuloy ipuin siya ng ating Panginoon na yung kanyang mga salita ng Panginoon na kanyang narinig ay magbunga at pumunta po dito siya sa bahay samba ng ating Panginoon. Healing din kay Erica. Meron pa po? Yan, kung wala na, hiniling ko na tayong lahat ay tumayo at ibigay muna natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoong Diyos bilang papurit, pasasalamat natin sa Kanya. Awitin nga natin yung awiting magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa dakilos sa oras pong ito, Panginoon, pinupulit, sinasamba ka po namin at patuloy, Panginoon Diyos, na lumalapit kami sa iyong banal na trono at patuloy nagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Sa oras pong ito, itinatas po namin ng mga kapatiran po namin na nangailangan ng aming mga panalangin, Panginoong Diyos. Lord, itinatas po namin si Sister Angel sa iyong harapan, si Sister Dalisay, si Brother Sandre, Panginoong Diyos, na sila po, Panginoon, ay may karamdaman sa oras pong ito. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na humipo sa kanilang mga pisikal na katawan at iparanas ang kumpletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Alam mo po ang kanilang sitwasyon, alam mo po ang kanilang nararamdaman. Alam din po namin na ikaw lamang makakatulong at makapagpapagaling sa kanila. Kaya, Panginoong Diyos, nagtitiwala po kami sa iyong kapangyarihan na sila po ay gagaling, Panginoon, dahil ikaw po ang magpapagaling sa kanila. Hindi lamang sila, Panginoon, ang dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ipinapanalangin din po namin ang bawat miyembro sa iglesyang ito na may karamdaman o miyembro po ng aming pamilya. Lahat po sila, Panginoong Diyos, iparanas ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tinatas din po namin, Panginoon, si Brother Edmond sa iyong harapan. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong paggamit sa kanya. Lord, ikaw pang patuloy, Panginoon, na tumulong sa kanya, sa kanyang pag-exam, Panginoong Diyos, sa kanyang pagtuturo, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, sa kanya, na ikaw magbigay ng karunungan, katalinuhan, at patuloy mo siyang gamitin kung saan man siya naroroon, Panginoon. Lord, ang anak mong ito, Panginoon Diyos, ay patuloy mong pagpalain at patuloy mong i-anoint sa iyong paggamit sa kanya, Panginoon. And let your be done sa buhay po niya, Panginoong Diyos. Alam po namin, ikaw lamang nakakaalam ng kanyang kinabukasan. Kayo sa iyo namin, ipinagkakatiwala ang kanyang buhay at ang kanyang ang iyong mga plano sa kanya, Panginoon. At Lord, itinatasin po namin si Brother Rico sa iyong harapan. Lord, ang dalangin din po namin, Panginoon, na dinidesire ng kanyang asawa, Panginoong Diyos, ay
At pumunta din po siya dito sa baysambahan na kasama po niya, Panginoon. Ang dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbukas sa kanyang isipan at sa kanyang puso, Panginoon. Ang iyong mga salita na siyang napakinggan po niya, Panginoong Diyos, ay nawa magbunga ito ng pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang hipuin na yung kapangyarihan. Patuloy kang mangusap sa kanya, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-convict sa kanya, Panginoon. At alam po namin, Panginoong Diyos, na siya, Panginoong Diyos, ay ikaw, Panginoon, ang kikilos sa kanyang buhay at siya po, Panginoong Diyos, ay makikinig sa iyong pangungusap sa kanya, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na tumulong sa kanya, patuloy, Panginoong Diyos, na ipaintindihan yung mga salita at patuloy, Panginoong Diyos, na i-convict mo po siya. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin sa kanyang buhay. Salamat sa patuloy, Panginoong Diyos, na pangungusap mo sa kanya at patuloy na sasagutin, Panginoong Diyos, ang panalangin ng kanyang asawa, Panginoon, si Sister Sabel, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras pong ito. Alam mo po ang bawat panalangin po namin. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang bawat daing po namin. Narinig mo po ang bawat dalangin po ng bawat isa sa amin. Narinig mo po ang bawat prayer request ng bawat isa, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na sumagot sa bawat panalangin po ng bawat isa. At Lord, itinatest po namin, Panginoon, ang aming simbahan sa iyong harapan, Panginoon. Ang dalangin po namin ay provide mo po ang pangailangan ng aming church. May mga pinaplano po kami, Panginoong Diyos, na pagandahin ang simbahang ito, Panginoon. Mas patibayin, Panginoong Diyos. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na i-provide mo po ang pangailangan ng aming simbahan at patuloy, Panginoong Diyos, na maging daluyan ng pagpapala sa mga taong ang makakita ng iyong baysambahan sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Ang dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat miyembro ng iglesyang ito. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, na pagpalain mo po ang bawat isa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, upang maibigay po namin ang para sa iyo, Panginoong Diyos, at mai-provide ang pangailangan ng aming simbahan, Panginoon. Ang bawat miyembro ng church na ito, Panginoon, patuloy mo pagpalait ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Financially, materially, emotionally, Panginoon Diyos, mentally, Panginoon, at sa spiritual po naming pamumuhay. Pagpalain mo po, patibayin mo po, tulungan mo po kami, Panginoon, na makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban at na mamumuhay ng may pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami upang lumago ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Patuloy kang mangusap, patuloy kang mag-convict sa buhay po ng bawat isa, at patuloy, Panginoong Diyos, na i-remind mo sa amin, Panginoong Diyos, na Kristiyano kami, ay dapat kami, Panginoon, ay mamumuhay, lumalakad, at sumusunod sa iyo, Panginoong Diyos, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, itinatas din po namin ang aming mga leaders na pinapangunahan, Panginoong Diyos, ng aming mga pastors, Panginoon. Kay Pastor Pader at kay Pastora Grace, Panginoong Diyos, na aming mga pastor, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang tulungan, pagpalain, palakasin, protektahan, Panginoong Diyos, pangagalingin sa kanilang mga karamdaman. I-anoint mo po sila, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoong Diyos, na gamitin mo po sila sa amin, Panginoong Diyos, hanggang dyan sa labas, Panginoon. Sa bawat pagtitipon, Panginoong Diyos, sa kanilang mga ministeryo, Panginoon, yung pinagkalob sa kanila, Lord, patuloy mo silang pagpalain at patuloy mo silang gamitin, Panginoon. At patuloy, Panginoong Diyos, na ang kanilang mga panalangin sa iyo, Panginoon, ay sagutin mo po, Panginoong Diyos. At ang kanilang pamilya, Panginoon, ay patuloy mo din silang pagpalain, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay. Alam po namin, Panginoong Diyos, ang iyong mga lingkod na ito ay patuloy mong pagpapalain at tutulungan, Panginoong Diyos. Sa oras din ito, Panginoon, itinatas din po namin ang bawat pagtitipon po namin sa church na ito, Panginoon, sa mga Bible studies, sa mga outreaches, Panginoong Diyos, sa mga sa Sunday service po namin, Panginoon. Sa lahat po ng mga pagtitipon po namin, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy kang manguna sa mga pagtitipon po namin. Patuloy kang mangusap sa pamagitan ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoong Diyos, na
na patuloy, ang iyong Espiritu, Panginoon, patuloy na mangunas sa amin. At nawa, Panginoon Diyos, lahat po ng aming gagawin ay mabigyan ka ng kapurihan, mabigyan ka ng kaluguran, Panginoong Diyos. At patuloy mong pagpalain ang bawat mga gagamitin mo, Panginoong Diyos, na tatayo sa aming kalagitnaan, Panginoon. I-anoint mo po sila, tulungan mo po sila, Panginoon. At sa mga outreaches na siyang aming mga pinupuntahan, Panginoon, Lord, ang dalangin din po namin na bawat taong umaattend diyan, Panginoong Diyos, ay mangungusap ka, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na i-convict mo po sila, at patuloy, Panginoong Diyos, na ang iyong Espiritu ang siyang patuloy na mangusap sa kanila, Panginoon. At may mga taong maliligtas diyan, Panginoon Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita na siyang mapapakinggan po nila, Panginoon. At yung mga may pananampalataya, Panginoon, pananampalataya na Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, na palaguin mo po ito at tulungan mo po sila, Panginoong Diyos, upang mapalago, upang magampanan po nila ang buhay Kristiyano po nila, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang bawat umaatin dyan sa mga outreaches, Panginoong Diyos. Alam po namin na hindi po nasasayang ang aming mga pagod, ang aming mga effort, Panginoong Diyos. Alam po namin na meron kang ginagawa sa bawat taong umaattend, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras pong ito. Salamat, alam po namin, Panginoon, na sa bawat panalangin po namin ay sagutin mo, Panginoong Diyos. Sa bawat panalangin po namin ay meron kang gagawin, Panginoon. Kami ay maghihintay sa iyong gagawin at alam po namin na marami ka pang himala na gagawin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Salamat sa patuloy mong pagtulong sa bawat isa, Panginoong Diyos. Salamat sa kasagutan ng aming panalangin. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat. At sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, patuloy, Panginoong Diyos, na protektahan mo po ang bawat isa hanggang sa aming pamamahinga, Panginoong Diyos. Bigyan mo po kami ng kapahingaan at patuloy na peace of mind, Panginoong Diyos, upang kami, Panginoong Diyos, ay makapagpahinga ng maayos at bukas ay punong-puno ulit kami ng kalakasan at patuloy, Panginoon, punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, at sa mga offering na siyang nalikom, pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po kay kalalawak na iyong gawain. At patuloy mo, Panginoon, sa pagpalain ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.